morning! Nandito si Doc Bong. Hello, Grace. Good morning po. Pero in fairness, masarap yung ano Yung relleno. relleno. Grace, di ka namin naririnig. Manamis na miss. Lalo na kung hindi nilagyan ng Good morning po. mayonnaise. Yan. Good morning. Hindi ka tinatanong. Good morning po. Okay. Good morning. Yes. Tatanong ko lang po sana yung 12 years old ko na anak. Okay. Taon na po kasi yung kulani niya sa leeg. Hindi naman po nawawala dun sa nire-reseta ng doktor. Okay. Nababahala po ako. Baka lumala. Oo. Kulani sa leeg, oh. 12 Delikado years ba yun, old. Doc? Yes, actually, delikado yun dahil yung kulani sa leeg, pag-usapan natin yung kulani sa leeg muna, no? Ang kulani kasi ay isang senyalis ng infeksyon, no? So, depende sa area kung saan siya nandoon. Pag sa leeg, marami kang pwedeng isipin dyan, Grace, kagaya ng infeksyon sa, let's say, may sirang ngipin, or merong problema sa tenga, baka merong sugat, or kung ano man ang meron sa tenga, or sa ilong, Lalamunan, Doc. sa lalamunan. Yes, Pwede rin. yes Sa kuya. lalamunan. O tonsillitis, no? Kung nabigyan na siya ng mga gamot, kagaya ng antibiotiko at hindi nagbabago, dapat bumalik para sa doktor niya para i-evaluate, no? Baka kasi ang kailangan naman pala ay chest x-ray. Dahil isa sa mga senyales ng kulani sa leeg ay posibleng problema sa baga o yung tinatawag na primary cox infection, ano? Yung anak niya kasi is 12 years old. 13 ba? 12? O, anyway. 12 po, 12. Yes, oo. Pedya pa rin ito at napaka-importante na madetect kung anong cause ng kulani niya. So, ideally, pag ganyan marami nang nagamit na gamot o antibiotic, ipa-x-ray na natin. Kasi baka yung kulani niya ay kulani ng infection sa baga o yung primary cox infection o tuberculosis sa mga bata, no? So, palagay ko, paulit mo na, punta na sa pinakamalapit na diagnostic center or sa doktor. O kung malapit ka sa clinic ni Kuya, pwede nating doon tingnan kagad, pa-x-ray na natin yan at ipa-test natin yung purified protein derivative, yung test sa balat para makita kung talagang meron siyang nagsisimulang tuberculosis. Opo, Doc. Napa-x-ray ko na po siya. Okay? Clear naman po. Okay. Okay, kung clear ang x-ray niya, lalo sa mga batang, isang parameter nating dapat ipagawa, yung MANTO test o yung PPD, no? Yung pag-i-inject dito ng isang klase ng chemical sa braso para after 3 days, titingnan natin kung lumalaki yung bilog niya o yung wheal niya. At pag nagkaroon ng ganong problema o paglaki, palatandaan nyo na may ibang problema sa baga kagaya ng tuberculosis. Although, very important talaga yung x-ray pero hindi siya yung diagnostic standard o yung talagang gold standard o yung pinaka-basis para sa infection sa baga. Ngayon, i-check mo na rin. Personally, i-check mo yung anak mo, tingnan mo, baka may bulok ng ngipin o kaya hindi ba nagko-complain na laging masakit ang tenga o laging may sipon, no? Tingnan mo rin yon, tapos i-review mo yung mga klase ng antibiotiko. And of course, pa-review mo dun sa doktor. Kung malapit ka nga sa clinic ni Kuya, pwede nating revisahin lahat yan, tapos ma-examine natin yung bata dire-diretso. Sige po. Okay, Grace? Grace? Opo. Ang nanonotice ko po sa kanya, na-check ko na po yung ngipin niya, yung lagi po siya may sipon sa kasalalamunan po. Laging merong Sipon po, tapos lalamunan po yung niya lagi. oo. Sabi ko nga, kagaya ng banggit nga ni Kuya kanina, tonsillitis is one of the most common causes ng kulani sa leeg, ano? So kung lagi namang may tonsillitis ang bata, well, of course, importante na turuan natin siya ng proper hygiene, laging magtutoothbrush, laging magmumumog, pag kumain ng, especially matatamis, laging iinom ng maraming tubig, and of course, antibiotiko. Pag kasi tonsillitis, antibiotics ang katapat niyan, usually kasi talagang bacterial infection yan. Pero kung recurrent na at talagang alarming na, it's been years, sabi mo na meron ng kulani, pabalik-balik, palagi ko dapat ma-review natin, baka kailangang medyo tingnan na talaga. O kasi may mga cases, June, na tinatanggal na yung tonsils eh. Tonsillectomy para maiwasan yung dagdag na problema dun sa kulani o dun sa
tonsillitis siya, baka pumunta sa puso Dok, yan. pwede ba yung ginagawa namin ng bata pag may kulani sa singit? Lalagay yung kutsara, papainitan, tapos lalagay doon. Noong unang panahon, gano'n, di ba? Oo. Well, gumagaling, Dok, Mahirap naman kasi kung yun ang gagawin natin ngayon, baka naman, mamay, masunog natin naman yung leeg ng Yung bata. unang experience ko doon, hindi ko nilagyan ng tele. Napaso Diniretso ako mo, eh. nako. Wag naman, baka gawin. Grace, ano Huwag mo yan, gagawin yun, huwag mo Grace, gagawin. Maganda patingnan, pero you start, i-review mo lang yung antibiotics niya, patingnan natin sa doktor, silipin natin yung lalamunan. Kung talagang yun ang cause ng kanyang infection, we have to treat it. No? Kung babalik-balik na by history, matagal na pabalik-balik yung tonsillitis niya, we have to remove that, ENT-wise, para hindi magkaroon ng complication sa puso. Ngayon, kunyari, ihaba pa natin, normal, walang tonsillitis, maayos. Yung kulani mismong yun, June, we have to get that. We have to do a biopsy. Kasi baka mamaya, ang dami nating pinag-usapan, dami nating hinanap na cause, hindi pala yun. Baka mamaya may problema sa dugo. So, later on, ito, pag talagang pabalik-balik na, tsaka yung kulani lumalaki din, we have to do a fine needle aspiration, biopsy, pwede nating examinin yan. Kukuha na lang ng kahunting dugo o specimen, sisilipin natin sa microscope. Okay na, Grace? Opo, Doc. Salamat po. Okay, Thank you, salamat din. Grace. Wait.